Guys, mga palatandaan na mamamatay ka na, malapit ka nang mamamatay. Pagka ito kasi sa aktual na pangyayari, pagka nangyari sa iyo to, hindi mo agad hindi mo malalaman na mamamatay ka na pala. Kasi ano siya siyempre kakaibang experience siya, di ba? So sa buong buhay mo, ngayon mo lang nararanasan ng ganito. Pero hindi mo alam na yun pala ay palatandaan o sinyalis na mamamatay ka na. So ano-ano ba yun, guys, no? So kadalasan nangyayari ito, pero kung mamamatay ka na biglaan yung pagkamatay mo ay hindi mangyayari ito siya. Kadalasan to, guys, kung yung may sakit ka. Although batang-bata ka pa pero nagkasakit ka, no? Ayan, makikita to, mangyayari itong mga ganitong sinyalis. Walang pinipiling edad to, guys, kahit matanda ka na o bata ka pa. Basta't mangyayari sa iyo to, ito yun. Mamamatay ka na dito. Walang pinipili. Kadalasan talaga to, mangyayari to pag magkasakit ka. So ano ba yung mga ito? Ano ba yung palatandaan o sinyalis na mamamatay ka? Pag once, guys, na makikita mo na yung mga kamag-anak mo, halimbawa, yung kuya mo, yung tatay mo, nanay mo, mga tiyuhin mo, mga tita mo, no, yung mga lulo at lula mo, yung mga kamag-anak mo, yung mga malapit sa iyo na namamatay na, yung mga namatay na sila, yung mga matatagal lang namatay. Pag once, guys, na makikita mo yan sa harapan, pag nagpakita yan sa iyong harapan, guys, at nakikita mo yan yan yung mga palatandaan o sinyalis na mamamatay ka na, no? Pag nakita mo itong magtataka, kaya nga sabi ko sa inyo, pag nangyari sa inyo to, hindi mo maiisip na mamamatay ka na pala. So mga ilang araw na lang mamamatay ka na, kasi magtataka ka sa sarili mo bakit nakita ko tong lula ko na matagal lang namatay, yung pinsan ko na matagal lang mamatay. Kaya hindi mo naisip yun, hindi mo maiisip yun na yung mga nakikita mo pala, yun na pala yung palatandaan o sinyalis na mamamatay ka na. Ayun yun, guys, no? And then pangalawa, guys, pag may nakikita ka ng taong itim, yung taong itim na may nakaano siya dito, tapos may itim siya, and then wala siyang mukha, nakatalokbong lang siya ng ganun. Yan, pag nakikita mo yan, guys, na wala siyang mukha, itim yung kanyang damit, sa itim siya, no? Ayan, mamamatay ka na, no? Yan yung mga palatandaan. Ibig sabihin, pag nakikita ka ng maitim, ano yan, yan na yung si kamatayan. Ibig sabihin, susunduin ka na. Kadalasan to, guys, nakikita to sa mga ospital. Yung mga ospital na makikita mo yung mga grabe na mga pasyente. So kadalasan to mangyayari to, hindi ikaw may mga tao din na nakikita nila to. Kasi may nakausap ako sa nurse yan, no, nasa ospital siya nagtatrabaho. Nagtataka siya bakit may nakikita siyang mga itim, tapos ang dami. Ay sabi ko sa kanya, yung mga yon ay si kamatayan yun, ganun, yun pinaliwanag ko sa kanya. Ayan yung, guys, yung mga palatandaan na although ikaw mismo makikita mo yan, pero may mga tao din na nakakita sila ng mga ganun, no? Pag mga tao na, halimbawa, may tao na nagkasakit, tapos may dumalaw doon, at pag nakikita niya na ikaw nakalubog doon, na may karamdaman ka, tapos may nakikita siya na nakaitim, ayan yung, guys, yun yung palatandaan yung, guys, na wala ka na talagang pag-asang mabuhay dyan. Although mabuhay ka, pero mga ilang araw ka lang, kumbaga kunting panahon lang mamamatay ka na. Ayan yun, guys, no? So yung nga, pag nangyari sa inyo yan, pag nakakita kayo, magtaka kayo, patay na yung baba, makita ko yung mga lulo ko at saka yung lula ko. Minsan yung iba yan tinatawag nila pero ikaw lang nakakita, yung mga kasama mo hindi nila nakikita yun. Yun, guys, pag nangyari sa inyo yan, well, ayun, kunting oras na lang siguro bibilangin mo yun, or ilang araw na lang mamamatay ka na. Ayun yun, guys, no? And then marami na rin nagpapatunay dyan, no? May mga iba na nakukuha na ng video na nagsasabi nila yung tatay nila na matagal nang namatay pero nakikita nila. Ayan yung, guys, yung mga palatandaan. Kaya sabi ko, pag nangyari sa iyo yan, hindi mo, siyempre, pag magtataka ka ngayon bakit itong mga kamag-anak ko, tiyuhin ko, lulo ko, yung tatay ko nagpapakita sa akin, yun ang iniisip mo wala, hindi mo maiisip yung, di ba, na mamamatay ka na. Kasi first time mo nangyari ng ganun. Yun yung ibig kong sabihin, guys. So ayun, kung maganda din yun, no? Pag nakikita ka ng ganun, may chance ka pang mahingi ng patawad sa Panginoon, no? Kasi malaki kasi ang chance ng isang tao na patatawarin ka ng Panginoong Diyos nung nanghingi ka ng patawad na buhay ka pa, no? May mga tao kasi na simulat sa pula, hindi man lang nila nabanggit ang pangalan ng Panginoon hanggang sa namatay na lang sila. Hindi man lang lumabas sa kanilang bibig, or hindi man lang naisip, hindi man lang nasagi sa kanilang isipan ang pangalan ng Panginoong Diyos. Di ba, may mga taong ganyan. Pero yun nga, mas malaki ang chance mo na habang buhay ka pa, nung buhay ka pa, na nanghihingi ka ng
magpatawad sa iyong mga kasalanan. Kumbaga, naisip mo pa sa mga huling sandali ay naalala at naisip mo pa ang ating Panginoong Diyos. Oh. Tingnan mo sa sementeryo guys, sa araw ng mga patay. Maingay ang sementeryo. Halos lahat ng tao dyan, yung mga taong namamatay na, yung mga kaluluwa nila, no, maingay yan. Anong sinisigaw nila? Nanghihingi sila ng patawad. Kanino sila nanghihingi ng patawad? Sa ating Panginoong Diyos. Pero malabo na yun guys, no, kasi wala na yun. Wala na yun pagka ganun. So yun, I hope so, no. Lahat naman tayo mamamatay, di ba? So mahalaga at importante din na malaman mo yung mga palatandaan, no, mga sinyalis. Ayun lang guys, no, magandang hapon, and follow nyo yung page ko, Kuya Kernel.